John 3:16. Yan. John 3:16 sabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Katubi. Dito ka. Dito ka kay ano. Dito ka. Punta dyan kayo. Dito. Yan. Okay. Ano ba? Ang agenda. O sige, ihanda nyo yung verse nyo ha. Tuloy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Si Lisa, di ba siya nagsabi ko ng rivers? Sabi ito sa kanya. Okay. Ang ating ebanghelyo, napakasilaw. Wait lang ha. Kasi silaw ako. Okay. Ano, nagkikit. Pen. Wait lang ha. Saway, natigit ang ating ano. Ang biglang maulalim sa kanyang pamamahala. Yun. Pakita namin sa kanyang What happened? Wait lang ha. Nadilit ko kasi yung kwento. Ulit ko ulit. Maninirahan ang ating lupa sa piling ng Diyos. Maninirahan ang tatagupang sa piling ng Diyos. Siyang dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito. Okay, keep quiet. Kinig na. Ang sabi dito, ang ating kwento ay makikita sa Marcos 12 verse 41 to 44. Ito ay makikita sa Mark 12, 41 to 44. Ito. Sabi dito, ito ay ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa obserbasyon ni Jesus tungkol sa kaloob ng dalawang kusing ng isang babaeng balo. So ang ating kwento pala ay tungkol sa isang babaeng balo. So ito siya. Ito siya na nag-offering siya ng kanyang dalawang kusing. Ibig sabihin, ang kahuli-huli lang niyang pera na 2 piso or 2 denaryo ay ibinigay pa niya sa Diyos. So wala na siyang pambili ng pagkain. Ayun na po, natanong ka pa. Okay, ito, isa natin ang kwento. Ito nga yung lugat. Lugat kasi yung ano ko. Kaya i-charge. Okay. Sabi dito, sa Mark 12:41 to 44. Umupo si Jesus sa tapat na hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagbasnan ang taong naguhulog sa salapi. So doon pala, nung panahon pala ni Jesus, ang offering box ay nandyan lang sa tabi-tabi. So tinitingnan niya kung sino yung maghuhulog, sino ang magbibigay. Loko ako dito makina nyo. Wait lang. Isasarili mo pa rin. Nagsasarili siya. Yan. At pinagbastan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Ngunit, yan, maraming mga mayayaman, ito mga mayayaman. Sila mga mayayaman sila, yung iba, naguhulog sila ng malaking halaga, malaking pera. Kasi ang pera niya, nila ay
Sobra-sobra. Sobra-sobra ang pera ng mga mayayaman, kaya malaki din ang binibigay nila para sa Diyos. Pero ang babaeng balo, dahil wala siyang pera, ang kanyang kahuli-hulang kusing o kanyang kahuli-hulang pera ay ibikinigay pa niya sa Diyos. Ano yan? Ano yan? Yan. So maraming mayayamang naghulog malalaking halaga, lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. So katumbas pala ng, katumbas lang ng isang pera, ibig sabihin, 1 cent or 1 peso. So kaya baka 100 na ang halaga nun. Okay. Naghulog ng laking halaga, subalit, lumapit ang babaeng balo, naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. So ito yung babaeng balo. Ayan. Barya lang yung inihulog niya sa offering box. Barya lang. Kasi wala siyang malaking pera. Opo. Tinawag na po. Offering o handog. Genda. What's that? Dandahan. Huwag ka malaglag na cellphone. Ano hanap mo? Wipes. Diyan lang yan. Wala dito. Okay. Doon sa may una. Tingnan mo. Nakatakip. Okay. Ayan yung mga tambak dyan ng una. Okay na. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito, iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kinakailangan. Ngunit binigay ng balong ito ang lahat ng kanyang kayamanan. Ito kabe. Sige. Yan. So yun pala, ang inano ng ni Jesus, yan. Ano na yan? Para kayong 60 ka na. Okay. Ang ibinigay ang binigay daw ng babaeng balo, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng babaeng balo? Ano? Ate Kaka, doon ka umupo. Okay, ang binigay ng babaeng balo o ang ibig sabihin ng babaeng balo, ano yan? Share yung paa mo, ibaba mo. Ang binigay ng babaeng balo ay higit. O ang ibig sabihin ng babaeng balo ay walang asawa. So kung wala siyang asawa, walang magtatrabaho para sa kanila. Dahil noon ay hindi pa uso ang babae ang nagtrabaho. Pero, sabi ni Jesus, lahat ng ibinigay ng babaeng balo ang kanyang kayamanan. So, ibig sabihin, wala na nga siyang pera, nagbigay pa siya. Kayo, kayang ibigay ang inyong pera? Okay, amen. Dahil kung sino ang nagbibigay, ayun ang pinagpapala. Ano yan? Okay. So, sabi dito, malalaking halaga ang ibinigay ng mga mayayaman na aguluyan. Ang mahirap na babaeng balo ay nagbigay ng 2 kusing. Ate Kila, ano yung hidden agenda nyo? Okay. Naglagay ng 2 kusing na tanging mayroon siya. Oo, di ba? Asher. O yan, sige kayo na lang kayo magkwento. Ako makikinig. Ano ang kwento na meron kayo? Nakikita kayo, oh. Ano kayang sasabihin ng mga audience natin yan? Yan, vote ko po kung sino. Ano kayang sasabihin? Itong mga batang to hindi nakikinig. Hindi nyo ba alam na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos? Ang makukulit na bata kaya, saan mapupunta? Alam nyo na. So, naglagay ang 2 kusing na tanging mayroon siya. So, iyon lang ang mayroon ang babaeng bata.
balo dahil wala siyang asawa na nagtatrabaho para sa kanya at hindi pa gusto ang magtrabaho noon na babae. Hindi niya inisip ang kanyang pangangailangan. Ang ugat ng handog ng pagmamahal ng babaeng balo ay ang kanyang napakalaking pagtitiwala sa Diyos. So, yun. Dahil sa nagtitiwala sa Diyos, siya sa Diyos, sabi na ibibigay ng Diyos ng higit o ibabalik ng Diyos ng higit sa 2 sintimo, 2 denaryo, 2 kusing ang kanyang pera ay ibinigay niya ito lahat kahit na wala na siyang pambili ng pagkain. Dati kasi, sintabo lang, piso lang, makakabili ka na ng 1 kilong bigas, may ulam na. Matthew. Sa pagbibigay ng lahat-lahat na mayroon siya, inilagay niya ang kanyang sarili sa kondisyon ng kagutuman at pagdaraho. Nagtitiwala siya na anuman ang mangyayari, ibibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang kinakailangan. So, dahil sa kanyang pagtitiwala, pagmamahal sa Diyos, ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Lahat ng meron siya sa bulsa ay binigay niya. Saglit lang. Ako wala akong pera sa bulsa. Sino may pera sa bulsa? Okay na. Bigay mo dito. Okay. Yan. Ang lahat ng kanyang kayamanan, yung lahat ng kanyang meron siya ay binigay niya sa Diyos. Inilagay niya doon sa kabuluyan. Kayo kaya, nag-o-offering ba kayo? Nang meron kayo? Hindi kasi, nung ako pa yung humahawak ng mga bata doon, ako lang, nagpapa-offering ako kahit piso-piso. Tapos pagdating ng binibigay din natin. Pagdating ng December, binibigay natin kung ano-ano. Ganun pa man, yun. Ang pinagpala ni Jesus dito at ang kanyang na-appreciate na nagbibigay ay ang sino? Natuwa ba si Jesus na nagbigay yung mga mayayaman ng malaking halaga? Patingin nyo. Hindi. Hindi kasi, ibig sabihin, wala sa puso nila at saka pakitang tao lang yon. Sobra-sobra lang sa kanilang kailangan. Yun ang ibinigay nila. Hindi katulad ng babaeng balo na gugutom na siya. Pabili na lang niya ng pagkain ay ibinigay pa niya. Di ba? Tayo kaya? Plastic. Pag may nakita kaya tayong mga bata dyan sa labas na nagugutom tapos mayroon tayong pera, bibigay kaya tayo? Baka manghingi pa nga, ito pala hingi ito eh. Kung sino makikita niya, pahingi 5, pahingi 20. Hindi gano'n. Dapat marunong din tayong magbigay. At hindi tayo dapat waldas sa pera. Dahil hindi lahat ng panahon ay mayroon tayo, di ba? Ano? So ngayon, Jenda, ate Jenda, yung memory verse mo. Hindi pa ako nakalimot. Ikaw yung nag-request kanina ng memory verse. Give me your verse. Ito Kuya Hero, may verse ka? Memory verse ka? Wala. Ikaw, wala rin. Ano ba yan? Kanina pa yung wallet mo na yan. Pag yan nakuha ko, mapupunta yan sa bulsa ko. Hindi na yan mapupunta sa'yo. Yan. So yun ang ating pinag-aralan tungkol sa babaeng balo. Ito ay makikita sa Marcos 12. So kung umuwi kayo ng bahay, pwede nyo nang tingnan yung Biblia, kung meron kayong Biblia, kung totoo yung sinasabi. Marcos 12 verse 41 to 44. Ang babaeng balo, ang pagbibigay ng babaeng balo. Lawayo pa. Wala ako, Dr. Laway. Wala kasi tayong gunting. Kaya... Chair. Alam mo na, ate? Ano naman siya pili-pili? Okay, Honor sa akin, ma'am. Color ka dyan. Ma'am, color lang. Bonito color. Namakawa. You know how to... Ala? Meron pala itong hindi ko pasensya na. Ito, hindi.
kung walang Oh, Kasi. bakit mo pala walang makita yan? Sino po ba nagpa-print? Si ano yun? Ano sa'yo? Color puzzle daw. Color puzzle? Color na nga, puzzle pa. Bigay mo kayo doon o kay ano, Jamaica ba? Ang pangalan mo, be? Jamaica. Jamaica? Color pink? Huwag ko dyan kay Lablab, ba't naubos yung color pencil? Yan, kasi Dapat binabalik mo pag humihiram kasi kawawa naman. Pagdating ng linggo, wala na tayong ano. mag-aambag-ambag ulit. Oo, mag-ambagan tayo, mag-o-offering tayo ngayon para Pwede, may pwede pambili. daw ba ano? Pwede daw ba color na ano? Na hindi pa. Pwede naman, kung meron ka. Mami, madami. Kasi mag-bring your own color na lang. Colors. Kahit hindi naman ano, dati kasi yung mga colors ko dito binibili ay hindi color pencil. Yung ano lang, yung colors lang, crayon lang. Puzzle. Ano to? Kanino to? Ilang pa? Kumuha ka. O diba, straight to straight. Straight ka nga. Ay, dalaw-dalaw para sa atin. Isa lang. Thank you. Puzzle daw mo. Jacket. Punahin nyo muna yung puzzle ha. Huwag kayo magkukulay. Kung gusto nyo mag-puzzle, magkulay na. Ano, puzzle lang muna. Puzzle na yun. Puzzle. Wala sa amin mo. Puzzle lang sa akin pati kulay. Doon, dili mo eh. Puzzle pati kulay. Ba't yung tigas ko? Ha? Ba't yung tigas ko? Wait lang be, wait lang. Wala kasi tayong ano, wala tayong... Kulay yung tao. Ano ba binigay ko sa'yo? Wala pa tayong ano, wait lang. Ano yung tao? Alis ka dyan, tinamulo mo. Oo, kay Nicole na to. Si Hiro pa. Kumuha kayo doon ng Bible sa taas, oh. Para mayroon kayong anuhan. Ano yan? Wait lang. Wait lang, Nicole. Wait, Hero. Ito, Hero sa'yo. Ano sa'yo, Hero? Word and color. Ha? Marunong ka na mag-ano? Magpaksalita? Dito, hanapin mo. Ano ba yan? Napaka-dilim kasi. Hindi nila linakilan. Ay, lagay. Ito ba? Wait lang, Nicola. Nakalimutan ko kasi dalhin yung aking gunting. Tapos, yung ating pantatak ngayon, wala tayong very good na sa bahay. Good lang yan. Kaya sulat kamay na lang na very good. Hindi sa mali pala, puzzle pala. Tapos puzzle. Ito, mami. Sino pa may puzzle? Sino pa? Okay na? Sir, ano po ba ito? I won. Lapot ko yung ulo. Hindi ko nga alam. Tingnan ko kung muna. I think wait lang. Tayo sa ano? Wala po yung pagpapalala. Oh, Diyos, iyong dinggin. Where's that puzzle? Wow, batas pa naman ako. Ito lang tinta pa. May tinta pa yan. Hindi ko basa. Alin? Hindi mabasa? Ayaw talaga pag nakaupo. Magbukas. Mali na wala daw tinta. Alin? Walang tinta? May ano dito, may ganyan, no? Kapag wala ka na, no? Wala ka ng ganyan. Kumuha ka doon. Tinta talaga. Oh, Ano pa ito yung tinta? bigyan niyo si ano, si Hero. Walang tinta ka na to. Sir, uy, walang tinta. Where's the board? Wala na ako dito. Walang tinta na yung Ayun. Basta kasi. Wala pang bura. Walang pang bura. Wala nga.
Wala nga, be. Ay, wait lang. Meron nga purple. Lisa, Ah, purple ito ah. Iba yan ah. Ano talaga? ito bonus na to, bonus. Hindi natin makita eh. Kahit dito sa aking ano. Ano yung floating ko talaga pa? Yung nasa baba ng ano ay Ayaw naka... matakpan? Oo. Pero meron pa doon sa ilalim, disciple, di ba? Yung isa, disciple. Disciple. D-I-S-C-P-L-E-S. Disciple. Sabay mo rin. Sabay mo rin. Bilisan mo. May bitin ka. Okay. Four. A-O-O-R. Kung sinong may color sa susunod, magdala kayo kasi wala na tayong color. Full. Ano ba yung tinta nyo na yan? Wala naman talaga tinta yan. Color lang yung meron dyan. Ang iyong kamtan. Ayan yung pour nasa gilid. Everything. Dami-dami daw sa akin. Wala na nga mga ano eh. Meron kasing ang hirap ayaw balik. Everything. Tapos poverty. Okay. Katawang binayubay. Ay mabuhay. Lapis na lang ako. Tapos yung ano. Ang iyong kamtan. Buhay na. Ayan. Activity na kami after ng aming ano, Bible story o sa babaeng balo at ng mga mayayaman. Kung sino yung na-appreciate o na gustuhan ng Panginoon ng kanyang offering. Yan. Ito, ang pinili. Wala ko na ako. Tanggal mo na lahat. Mamalisa. Bonus ba? Ito lang yung bonus. Ito meron yan. Ito, yung natakpan lang. Ano ba yan? Wait lang. Wait lang. Ang sana. Saan ba? Temple, please. Rich. Ha? R-I-C-H. Mayaman. R-Rich. Rich yan. Yan. Rich. R-I-C-H. Mayaman. Pagod na ako dito. Warm. Yung disciple, nakita nyo na? Galing ah. Ikaw ah. Galing mo. Yun, nakita na niya yung ano. Tapos ako. Disciples. May isang
Nakata. Bakit? Nabasa. Ba't nabasa? Lisa, bakit tayo tuminta? Ano sasabi mo kayo tumito? Anong nabasa? Hindi naman basa to O, ah. tignan mo, di namin nakukulayan. Sorry ko lang eh. Di sabot na ako eh. Diba, basta. Pwede pa kasi no? Lamig lang yan, di yan buksa. Kapal na? Kapal. Oh. Ay bro, kapal na na. Poverty. Nakita mo na yung rich? Malis, ito. Temple. Yung temple nasa gilid. Sa unahan. Ang temple nasa first row sa unahan. Disciple nasa ilalim. Ang ano pa? Poor, disciple, poverty. Poverty, poverty. No! Nawala Uy, grabe ako mo. poverty. Ayun. Ay, baliktad. Tasa. Aray, sakit ng ano ko, kilikili. Ay, talagang yung kapuri ko. Hindi nga kayo tanawin. Sa akin. Pinakainit ko. Ang saro na. Offering, nakuha na niya na. Offering, be. Nakuha mo na? Offering ay mula sa row 1, pangalawang O. Row 1, pangalawang O. Ayan, nakuha na. Offering. Row 1, pangalawang O. Money. Sa row 1, may letter M dyan. Ah. Sa row 1, may money, letter M. Ayun, mayroon na. More. Rich. Parang yung rich ay ano. Yung wealth nasa gitna ng sa gilid, merong yung unang letter O, pangatlo, row 2, ay row 3. Row 3, wealth. Jesus. Galing ni ano, Kuya Matmata. Si Matthew, ang galing maghanap ah. Yung rich. Hirap hanapin ang rich ano. Ayun, wait. Ito'y magbibigay ng Panginoon ng kapatagan. Lord, salamat po. Eno, magtuturo mo na yan, Eno. Salamat po. Nalas, Panginoon. Wala yung window. Ba't window? Eh, window lang yan. Lagyan ko na yan. Ay, wala akong ballpen, be. May ballpen dyan, be. Patingin na. Wala tayong very good. Sana lang, isa na lang. Sana lang sa'yo. Ang galing ah. Ala, ano ko piyaya? Hello? Tapos na kayo? Nanay Lisa, namakopya ka mga
okay na siya.